Isa na naman pong magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ako po si Pastor James Miranda na makakasama ninyo sa umagang ito. Kayo po ay nakikinig dito sa himpilang ito, 99.1 BBS. At salamat dahil sa umagang ito ay magkakaroon naman muli tayo ng pagkakataon na makapakinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Ang aking kapartner ngayon sa technical side ay si Ariel Camaruti. Salamat sapagkat matagal-tagal po na hindi po tayo nagkasama. Ako po si Pastor James Miranda na nagpapastor sa Haluban Lupi, Camarines Sur, under ng organisasyon ng Christ to the Philippines. Nabigyan po tayo ng pagkakataong muli sapagkat ito po ang pagkakataon na nandito po ako sa Naga. Kaya tayo po ang magsasama-sama ngayong umagang ito. Dalangin ko po na kayo po ay pagpalain ng Diyos sa pakikinig ng Kanyang mga salita. Bago po yan ay tayo po ay manalangin. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoong Diyos, ngayong umaga. Dumadalangin na ang aking mga tagapakinig ngayong umagang ito ay iyong pagpalain sa pamagitan ng iyong mga salita. Dahil sinabi ninyo, Panginoon, na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang namutawi sa bibig ng Diyos. At naniniwala po kami, Panginoon, na ito ang buhay na kailangan namin upang kami ay patuloy na magtagumpay. Marami po kaming hinaharap na hamon sa mundong ito. Subalit kung ang salita mo ay kasama namin at nasa aming mga buhay, ito po ang magiging dahilan upang kami po ay magiging matagumpay, magiging maunlad, sapagkat ito po ang inyong habilin sa iyong lingkod na si Josue. Kaya ngayong umagang ito, saan man ang aking mga tagapakinig sa lugar na ito ng Kabikulan, sa lahat ng inaabot ng signal na ito, pagpalain niyo po. Ito po ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ng aking Panginoon, ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo mag-usap sa ilang mga bagay, nais ko pong basahin itong aklat ng Josue sa chapter 1, verse 8. Ganito po ang sinasabi. Ang sabi ng Diyos kay Josue, sabi niya, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Pagpalain nawa ng Diyos ang talatang ito na ating binasa ngayong umaga. Ang mensahe po na gusto kong ihatid sa inyo sa umagang ito, mga tagapakinig, mga kaibigan, mga kapwa ko, mga pastor na nakikinig ngayong umaga, ay pinamagatan ko pong ang ilaw ng buhay tungo sa maunlad at masaganang pamumuhay. Ulitin ko po, ang ilaw ng buhay tungo sa maunlad at masaganang pamumuhay. Ako po'y naniniwala na lahat po tayo ay naghahangad ng isang masagana at maunlad na pamumuhay. Ito po ang dahilan kung bakit tayo ay nagpupursige, nag-aaral, nagpapaaral. Gusto natin magkaroon ng magandang trabaho, gusto natin magkaroon ng magandang negosyo. Dahil ang hangad po natin ay magkaroon talaga tayo ng isang maunlad at masaganang pamumuhay. Yung pagiging successful, pagiging prosperous, ito po ang hinahangad ng marami. At iba po ang definition ng ilang mga tao tungkol sa pagiging successful, pagiging matagumpay.
Pero nais ko pong dalhin kayo sa isang sa definition na biblical, isang definition na makukuha natin, makikita natin kung gaano kahalaga na ang pagiging successful na ito ay hindi lamang sa isang pamilya, hindi lamang sa isang tao, hindi lamang sa isang bansa, kundi maliban sa iyo bilang binigyan ng Diyos ng tagumpay, ng kasaganaan, ay hindi lamang ikaw ang magkinabang kundi ang iba. Ang aking pong definition dito, ang pagiging successful ay ang pagkakaroon o ang pakarating sa isang lugar na kung saan gustong-gusto mo at nag-i-enjoy ka. Ito po ang definition ng aming mentor na si Pastor Wilbert. Sabi niya, success is coming to a place where you love and enjoy what you are doing, richly and abundantly compensated for what you are doing, in making a difference in the life of others by what you are doing. Ang sabi po niya, ang success ay ang pakarating sa isang lugar na gustong-gusto mo at nag-i-enjoy ka na gawin ang isang bagay na nakakaranas ka ng kasaganaan at ang inyong ginagawa ay masasabi mong sapat. Sapat sa kabayaran ng iyong ginagawa. At ito ay nagdadala ng pagbabago sa iba. Sa kung anuman ang iyong ginagawa. Sabi pa niya, success is being unstoppable in doing and fulfilling the works of God has called us to do. Ang success po daw, ang tagumpay, ay ang pagiging hindi siya pwedeng pigilan. Siya ay magpapatuloy na gawin at tapusin ang ipinagagawa ng Diyos sa Kanya. At ito po ay magiging gayahan, pattern ng iba upang sundan sa kanilang mga pamumuhay. At ito ay pwedeng ipamana sa mga taong konektado sa Kanya. Kaya nga, mayroon pong isang mangangaral na nagsabi na ito po ay si Miles Monroe. Sabi niya, success is the fulfillment and completion of our life assignment. Ang sabi po niya, ang tagumpay ay ang pagtupad o katuparan na hindi lamang natupad kundi natapos, na alam niyang ito ang assignment, ito ang ipinagagawa sa Kanya. Kaya nga po, katulad ng sinabi ko, ang ilaw ng buhay tungo sa maunlad at masaganang pamumuhay. Ano po ba ang ilaw? Mahalaga po ang ilaw. Mahalaga ang liwanag. Ano po ba ang nagbibigay liwanag sa atin upang marating po natin ang tagumpay na gusto nating marating? Ang sabi po dito sa ating binasa, ang aklat na ito ay huwag mahiwalay. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang magawa mo ang lahat ng pinag-uutos nito. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay linaw, liwanag sa isang tao. Kaya masasabi natin na ang salita ng Diyos ay ilaw. Ang sabi nga po sa pasimula ng banal na kasulatan sa creation sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito'y walang anyo. Ito'y madilim. Ang sabi dito sa English, God created heavens and earth. The earth was formed
formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the deep, of the waters. Then God said, sinabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Nung sabihin ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Sinabi lang ng Diyos. Sabi naman ni Haring David, isa pong hari, pangalawang hari ng bansang Israel, sabi niya, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Sabi po yan sa aklat ng Salmo 119 verse 105. Sabi niya, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ano ba ang nagagawa ng ilaw sa buhay ng isang tao? Tulad ng nabanggit ni Haring David. Sabi niya, ang iyong salita, O Diyos, ay ilawan sa aking mga paa. Mahalaga po, kapag tayo ay naglalakad, naglalakbay, na mayroon po tayong ilaw, lalo na sa gabi, lalo na sa madilim, sapagkat nakikita natin ang ating daraanan at alam natin kung saan tayo patutungo. Kaya nasabi niya, sabi nito ni Haring David, ang iyong mga salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ibig sabihin, kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, sigurado po na tayo po ay nangangapa. Ito po ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nakagagawa ng hindi tama. Dahil wala po silang nakitang liwanag. Hindi po nila alam kung saan, ano ang kanilang gagawin. Subalit kapag ang salita ng Diyos ay presente po sa buhay natin, sigurado pong tayo po'y sa ating paglalakbay ay alam po natin ang ating tinutunguhan. Ang sabi po niya sabi muli ni Pastor Wilbert, without the word, the future is dark. Kung wala daw po ang salita ng Diyos, ang ating kinabukasan ay madilim. Subalit, sabi niya, but with the word, the future is bright. Subalit sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang ating kinabukasan ay tunay na tiyak at maliwanag. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay nasulat upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng pag-asa. Marami pong mga taong walang pag-asa. At sabi nga po ng ilang narinig ko, malas na buhay ito. Sabi pa nga ng isang narinig ko, mabuti pang putulin ang kamay na ito sapagkat malas daw ang kanyang palad. Mga kaibigan, mga tagapakinig, wala po sa palad natin, kundi nasa kamay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga salita. Si Josue, bago sila naglakbay patungong lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang bayan, ay binili na ng Diyos na sabi niya, huwag mahiwalay sa iyong bibig ang mga kautosang ito, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang maingat mong magawa ang lahat na nakasulat dito. Naniniwala po ako kung gusto natin na maging matagumpay, gusto natin maging successful, gusto natin na maging maunlad, ito po ang gawin natin una sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng linaw upang marating natin ang gusto ng Diyos na marating natin.
Nagbibigay po ang salita ng Diyos ng linaw sa buhay ng isang tao. Nagbibigay ng liwanag sa landas. At nagkakaroon ang tao ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay kinakailangang panghawakan sapagkat totoo at makapangyarihan at may kakayahan ang Diyos na nangako sa atin. Hindi lamang yan. Dahil sa pagmimeditate o pagbubulay-bulay, sabi sa Bicol, paghurup-hurup, sabi ng Diyos kay Josue, but you shall meditate on it day and night, araw at gabi. At ang salita ng Diyos ay nagpuporma sa buhay ng isang tao. Ang isang tao, kapag punong-puno ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ang taong yan, ang sabi ng salita ng Diyos, katulad siya ng isang tao, ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batis o sa tabi ng tubig, na siya ay namumunga sa kapanahunan. Kaya nga po mga kaibigan, mahalaga ang pagbabasa, mahalaga ang pakikinig, mahalaga ang pagbulay-bulay, sapagkat sa pamamagitan nito tayo po ay nananampalataya sa salita ng Diyos, nagdadala sa atin ng katangian ng Diyos. Na ibabahagi po sa atin mga kaibigan yung nature, yung divine nature ng Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng ating pagbabasa, pakikinig, katulad ngayon, na habang ipinangangaral po ang salita ng Diyos, kayo po ay nakikinig. At sa inyong pakikinig, hindi lamang nakikinig, kung mayroon po kayong Biblia, basahin po natin. At sa pamagitan ng ating pagbabasa at pakikinig, pagbubulay-bulay o paghurup-hurup, ating pong pinag-aaralang mabuti. At dito po, tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya. Isang pananampalatayang buhay na isinasagawa natin, isinasakatuparan natin kung ano ang ating nababasa. Kung ano ang iniutos ng Diyos na dapat gawin natin. At kung magkagayon, nai-impart po sa atin yung divine nature ng Diyos. Dahil ang kanyang mga salita, ang sabi nga po sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula, ang salita, sabi dito sa English, in the beginning was the Word. Sa pasimula daw po ay ang salita. In the Word was with God, at ang salita ay nasa Diyos. In the Word was God, at ang salita ay Diyos. Itong salitang ito ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At nakita ng lahat, nakita natin na punong-puno ng grasya at katotohanan ang salita ng Diyos. Kaya po, nga po mga kaibigan, mapalad ang tao na lumalakad sa pangunguna o sa gabay ng salita ng Diyos. Ang sabi nga muli sa aklat ng Psalms chapter 1 verse 1 to 3, mapalad daw po, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Mapalad daw po ang mga taong hindi lumalakad sa payo ng mga masama. Dahil mayroon po mga tao na kung ano man ang kanilang gagawin ay humihingi po sila ng payo sa iba. At malimit nating masumpungan na tagapagpayo ay ang mga taong hindi namumuhay sa katwiran ng Diyos. Pero kung tayo po sa ating paghahanap ng payo ay ang hinahanap natin
una sa lahat, ang mga taong may alam sa salita ng Diyos o kaya mismo tayo sa pamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo ang taong tinutukoy ditong mapalad. Sabi dito, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners." Hindi daw po siya nakatayo sa daan ng mga makasalanan, kundi ano daw po, nor sit in the seat of scornful. No, hindi siya nakaupo sa upuan o kasamahan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan, sabi niya, but his delight is in the law of the Lord. Kundi ang kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan ay ang kautusan ng Diyos. At sa kautusan, sabi rito, in His law, He meditates day and night. Ito na naman po sinabi na pinagbubulay-bulayan araw at gabi. At ano po ang mangyayari sa taong yun? He will be like a tree, firmly planted by the streams of water. Siya po ay magiging tulad sa isang kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. At siya ay namumunga sa kapanahunan, sabi rito, which yield its fruit in its season, in its leaf does not wither. Ang kanyang dahon ay magiging sariwa. Alam naman po natin, kahit napakainit sa ating kapanahunan ngayon, pero ang isang kahoy na nakatabi sa tabi ng batisan, siya po ay nanatiling sariwa. Ganon po ang isang tao na kanyang ipinamumuhay, nilalakaran ang salita ng Diyos. Siya po ay mananatiling sariwa, mananatiling tagumpay, nananatiling may pag-asa, hindi nawawala ng loob, hindi nawawala ng pag-asa, hindi nag-aalala sa araw ng bukas, sapagkat alam niya ang kanyang bukas ay nasa kamay ng Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na sumasagana sa kanyang buhay, kanyang ipinamumuhay, kanyang sinusundan, kanyang ginagawa, kanyang pinag-aaralan upang magawa niya kung ano ang ipinag-uutos nito. Kaya nga po, sabi sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Basahin ko rin naman po dito sa English. For to a person who is good in his sight, He has given wisdom in knowledge and enjoy. While to the sinners, He has given the task of gathering and collecting, so that He may give to one who is good in God's sight. This too is vanity in striving after wind. Sabi po dito, ang isang mabuting tao ay nakalulugod sa paningin ng Diyos. At nagbibigay pa siya ng wisdom, ng kaalaman, ng karunungan. At hindi lamang yan, kundi siya ay may palaging masaya. Subalit ang makasalanan, sabi rito, bagamat siya nagtitipon, nangungulikta, subalit hindi niya ito nagagamit upang siya ay mag-enjoy sa pamagitan nito. Kaya mga kaibigan, muli ngayong umaga, nais ko kayong dalhin sa kamalayan na tayo po ay magpahalaga sa salita ng Diyos. Basahin po natin, bigyan po natin ng pagkakataon. Dahil katulad ng ating mga binasa rito, na sa mga nakalipas na pagbabasa, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa buhay ng isang tao. Na-enlighten po ang isang tao. Nagkakaroon ng pag-asa. Ang isang tao ay napupurma
dahil siya po ay nagme-meditate. Kung ano po ang salita ng Diyos na kanyang binabasa at kanyang natututuhan, yun po ang nagiging buhay niya. Dahil na ibabahagi po sa kanya ang divine nature ng Diyos. Kaya mga kaibigan, kung gusto po natin ng buhay na matagumpay, gusto natin ng buhay na masagana, huwag po natin kaliligtaan na bigyan ng pagkakataon ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Tuwing umaga, bigyan po natin ng pagkakataon basahin ang salita ng Diyos. Bago tayo matulog, bigyan natin ng pagkakataon na basahin ang salita ng Diyos. At naniniwala po ako, mga kaibigan, ang hinahanap nating tagumpay sa buhay ay ating pong makakamtan. At hindi lamang po tayo ang magkikinabang, kundi ang mga taong nakapaligid sa atin. Mga pamilya natin, mga apo natin, magkikinabang. Ito ang pamana na alam natin na hindi po maaagaw ng sinuman. At ang Diyos na nalulugod sapagkat pinahalagahan natin ang kanyang mga salita, tulad ni Josue, kung paano sila naging matagumpay nakapasok sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, ay dahil siya ay namuhay at kanyang iningatan, isinagawa kung ano ang tagubilin ng Diyos na dapat niyang gawin. Kaya sila po ay naging matagumpay na nakapasok sa lupang ipinangako sa kanila. Mahirap po manguna sa maraming mga tao. Subalit si Josue ay nagtagumpay. Nagawa po niya dahil sinunod niya ang payo ng Diyos. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, aming Ama, ngayong umagang ito, pagpalain niyo po muli ang mga salita po ninyo na naibahagi sa pamagitan ng programang ito. Pagpalain niyo po ang radio station na ito, Panginoon, na marami pang mga tao ang mapagpala sa pamagitan ng araw-araw tuwing umaga na programa ng biyaya sa pagkaumaga. Pagpalain niyo po ang aking mga tagapakinig. Nawa ang mga salita po niyo ay bigyan nila ng pagpapahalaga. Panginoon, patuloy po niyo sila na bigyan ng linaw, liwanag, upang ang kanilang mga isipan ay hindi maging tulad sa mga taong nabigo at nakagawa ng kasamaan, nakapinsala sa lipunan, sapagkat sila ay patuloy na lumakad sa liwanag ng iyong mga salita. Purihin ka, sambahin ka sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, susunod po sa akin ngayong umaga ang isa pang programa, ang police correspondence, sa pamagitan po ni Sir Oka. Tayo po ay muling magsubaybay sa kanila at patuloy po natin subaybayan ang mga programa sa estasyong ito, sapagkat alam ko na ito po ay kapakipakinabang sa ating mga buhay. God bless you po. Makilala ka ng lahat. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat.
dakila